Hey mga Spart, kamusta kayo? At sabag po natin ngayon mga Spart, pag-uusapan po natin ang mga bagay na mahalaga sa lalaki kaysa sa itsura ng babae. Kung handa na kayong lahat, magsasapo tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na mahalaga sa lalaki kaysa sa itsura ng babae is yung maalaga sa sarili. Yan ang talaga namang ka-inspired, napakahalaga sa aming mga kalakihan pagdating sa mga babae. Diba? Hindi naman puro itsura lang yan eh. Kasi may mga real talk lang, may mga babae talaga na isinilang na hindi talaga ganun kagandahan. Diba? May mga ganun talaga, may mga hindi kagwapuhan, may hindi kagandahan. Eh, ang problema sa iba, hindi na nga kagandahan, hindi pa nag-aayos ng sarili. Hindi pa nag-aalaga ng sarili. Eh di mas lalo ka na ngayon nalugmok yung pagmumukha mo. At mas lalo ka naging low value at wala nagkagusto sa'yo. Alam nyo mga Spart, hindi ka man ganun kaganda. Hindi man tayo ganun kagwapo, kaganda. At least nag-aayos tayo ng ating sarili. Maalaga ka dapat sa sarili mo. Sapagat sa mga pinakagusto ng mga kalakihan sa mundo. Lalo na kapag may boyfriend ka na at mas lalo na kapag may asawa ka na. Dapat maalaga ka sa sarili mo. Hindi yung... Diba, rito ko lang, hindi na nga tayo sinilang na ganun kagandang tao. Tapos hindi ka pa maalaga sa sarili mo. Baka sabihin ng iba, ka-inspired ako, pinanganak akong maganda. Maganda kasi yung lahi namin, maganda nanay ko, magwapo tatay ko. Kaya ako, pang beauty queen yung kagandahan ko, ka-inspired. Kahit na, diba? Dapat kahit na natural sa yung pagiging maganda, dapat maalaga ka pa rin sa sarili mo. Alam mo sa nangyayari sa iba, diba? Dati ang ganda-ganda nila, ngayon, mukha na silang losyang. O mukha na silang lumba-lumba. O mukha na silang stress na stress. At mukha na pabayaan ng mabuti ang sarili. O napabayaan sa kusina. Talaga namang ka-inspire naman ang sitwasyon. Ano naman ang itsura mo ngayon, dapat alagaan mo palagi ang sarili mo upang ang lalaking mahal mo ay tiyak na mas lalo kang mahalin. Sapagkat mas lalo kanyang mamahalin ng boyfriend mo o kaya ng asawa mo kung lagi mong inalagaan ang sarili mo. Dahil pagpapakita yan ka-inspire na iniibig at minamahal mong sarili mo at hindi ka nagbababaya sa pinaka nakaka-turn on sa mga kalakihan ka-inspire. At ang palawang bagay ka-inspire na mahalaga sa mga kalakihan kaysa itsura ng babae, yung babaeng madiskarte. Yan ka-inspire, diskarte ng babae sa pinakamahalaga sa amin kaysa itsura ng babae. Siyempre mahalaga sa amin din yung looks ng babae. Diba? Lalo mga lalaki kami. Gusto namin yung maganda. O real talk lang, sa totoo lang, diba? Pero ano yung puro ganda lang, kulang yun. Dapat marunong kang dumiskarte sa buhay. Yung iba dyan, puro ganda lang, puro pagpapakit lang, puro ganda lang, puro pagpapasexy lang, wala namang alam sa buhay. Wala rin diskarte sa buhay. Ang diskarte niya, kung paano siya makakahut-hut sa iba, kung paano siya makaka-scam sa iba, at kung paano siya maghahanap ng lalaking susuporta lang sa kanya at sa kanyang mga anak. Huwag kayong ganon. Dapat may sarili kayong diskarte at pag gusto make-up sa buhay. Talaga naman pagkaganyan ka, imposible ka-inspire na walang magagusto sa'yo. Hindi ka man ganun kaganda. Imposible na walang manligaw sa'yo. Hindi ka man ganun pinanganak sobrang ganda. Kahit pa sabihin natin ka-inspire na sabihin natin hindi ka talaga ganun kaganda. Kasi may mga ganun talaga eh. Diba? Pero kung may diskarte ka sa buhay, diba? Talagang merong magkaka-interest sa'yo. Diba nga yung iba, ang nagkakagusto pa sa kanila yung mga foreigner, diba? Kung tawagin mga apam. O kung hindi man foreigner, eh, talaga namang mga minsan nga nagugulat ka, gwapong lalaki pa, naging boyfriend niya, naging asawa niya. Hindi man siya ganun kagandang babae. Eh, kasi nakitaan siya ng lalaki ng talaga namang magandang personality. At sigurado ko doon sa mga nakita lalaki, yung diskarte ng babae. Sapagkat aanuhin namin ng ganda kung wala namang ginawa kundi umasa. Paghintay talaga naman tumunganga. Walang silbi, talaga namang lagi na lang ka-inspired. Nagdedemand ng ano ng bagay na hindi naman niya gustong paghirapan pa. Ka-inspired, matuto kang dumiskarte sa buhay. Pakita mo sa lalaking mahal mo na natutulungan mo siya. At may silbi ka sa kanya. At ang lalaking mahal mo, ka-inspired, di ka man ganun kaganda, ay lubos kang mamahalin kailanman, ka-inspired. Pangatlong bagay ka-inspired na mahalaga sa mga kalakihan kaysa itsura ng babae, yung babaeng masarap magluto, yun ang pangatlo ka-inspired. Alam nyo, isa sa mga katangi ng isang babae, hindi mo siya ganun kaganda, pero kung ganyan,
ang talent niya, o sabi, hindi man ng talent, pero pinagsumigapan niyang galingan sa pagluluto para sa lalaking mahal niya. Mas lalo siyang mamahalin na lalaki. Alam niyo, gusto namin yan, yung mga babae masarap magluto. Kasi sa mga pinaka talagang hinahanap-hanap namin sa buhay. Sapagkat ang mga kalakihan ay natural na masarap kumain, at mahilig kumain, at malakas kumain. Lalo kapag yung hinahain sa amin mga sarap na pagkain, at lalo na kapag yung babaeng mahal namin, talaga namang masarap magluto, mas lalo namin itong mamahalin at papahalagahan. At kung gusto mo ng asawa mo o boyfriend mo ay mas lalo kang mahalin, dapat magsumikap ka upang maging mahusay ka sa pagluluto. Ka-inspired yung iba sa inyo, tamad magluto. Yung iba nasasanay nakaka-order na lang kasi madali lang yung mag-order, di ba? Papadala sa bahay, di ba? Minsan cash on delivery na lang, di ba? Napakadali na. Nagpapaluto na lang, nag-order na lang sa social media, sa mga kung saan mang nag-order, hindi na nagluluto. At hindi yun ganun ka-healthy. At hindi yun ganun ka-practical. Magkano yun, tapos ang konti lang, di ba? Tapos minsan hindi pa healthy. Kung ikaw yung magluluto, mas marami, masigurado ka, at sigurado kang ka-inspired na galing talaga sa puso mo na ipapakain mo sa asawa mo o boyfriend mo at mas lalo kanyang mama din pagka ganon. Hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man ganun ka-sexy pa. Pero kung isa yun sa mga talaga mang ka-inspired, meron ka, mahilig ka magluto para sa kanya, ay mas lalo kanyang mamahalin ka-inspired. Pang-apat na mahalaga sa mga kalakihan ka-inspired kaysa itsura ng babae, yung nagpapakatawa palagi, pang-apat ka-inspired, sa pinakamahalaga, at talaga man dapat mong taglayin upang ka-inspired, di ka man ganun kaganda, di ka man ganun ka-sexy, di ka man ganun ka-attractive o kaakit-akit na babae o tao sa mundo, pero kung talaga man nagpapakatotoo ka palagi, ang lalaking mahal mo, ito talaga maka-inspired pag mamalaki ka. At laging andyan para mahalin ka. Sapagkat aanuhin namin ang ganda kung talaga man nagpapanggap lang sa pinapakita niya. Aanuhin mong yung kagandahan kung peke naman ang pinapakita mo sa mga tao. At di ka nagpapakatotoo. At since mga big turn up sa mga kalakihan ka-inspired, kapag ang babae lagi nagkukunwari, sa mga pinaka-attractive sa isang tao yung nagpapakatotoo, sa lalaki man o babae, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kung nagpapakatotoo ka, napakasimpleng babae mo man, hindi ka man ganun ka-sexy, hindi ka man ganun kaganda, pero kung ipinapakita mo kung sino ka, imposible ka-inspired na walang manligaw sa'yo. Imposible na walang magagusto sa'yo. Sapagkat ang karamihan ng kalalakihan, ang hinahanap namin, ang hinahanap nila, ay yung mga babaeng simple at nagpapakatotoo. Hindi nagpapanggap sa kung anong buhay meron sila. Hindi nagpapanggap sa kung anong kaya nilang ibigay o kaya nilang ipakita. Hindi nagpapanggap sa kung paano sila magsalita, kumilos at talagang mag-isip. Nagpapakatotoong palagi ka-inspired. Talaga naman, may magmamahal sa'yo ng tunay. Tunay na pag-ibig ang talagang iaalay sa'yo ng lalaki makakita ng tunay mong halaga at ganda. Sa mga sikreto upang lalaki ka-inspired mahalin ka lalo. At hindi ganun kahalaga sa amin ang itsura kung magpapakatotoo ka palagi. Sapagkat sa mundong ito, lalo sa social media na henerasyon, ay marami nagpapakapeke dyan para lang sa content, para lang sa pera, para lang sa talaga mang ka-inspired, ambisyon, para lang sa kasikatan. Talaga naman huwag kayong ganyan. Magpakatotoo kang palagi sapagkat mas mahalaga ang tunay na pag-ibig upang ikaw ay maging maligaya sa buhay mo. At talaga man lalaking mahal mo ay yan mas papahalagahan sa'yo kaysa itsura mo ka-inspired. Panglimang bagay mas mahalaga sa mga kalakihan kaysa itsura ng babae. Yung babae hindi masyadong maarte. Ang panglima ka-inspired, totoo yan. Kung hindi ka masyadong maarte sa buhay, sigurado ka-inspired, mamahalin ka ng partner mong lalaki. Kung hindi ka masyadong maarting babae, sigurado ka-inspired, gagaan ang loob sa'yo ng mga tao. At kung hindi ka masyadong maarting babae, ka-inspired, sigurado may magmamahal at magmamahal sa'yo. Tulad ng boyfriend o mister mo. At kung gusto mo mangyari yan, ka-inspired, matuto kang magpakumbaba at maging simple. Oo, lahat tayo may pangarap, lahat tayo may ambisyon, at lahat tayo may kaartihan. Pero wag naman sobra. Huwag naman OA, at maging practical pa rin sa maraming bagay. Talaga bang ka-inspired, huwag masyadong maarte sapagkat sa mundong ito, yung mga taong sobrang arte, sa bandang huli, yun din ang naghihirap. Kaya kung ayaw mong maghirap, matuto kang maging practical, at matuto kang ka-inspired. Tingnan ang mga bagay-bagay sa simpleng bagay, ka-inspired. Matuto kang maging ganyan upang ang lalaking mahal mo, hindi ka ganun kaganda. Kahit sabihin pa natin maganda ka, eh yan ang mas lalong titingnan niya sa'yo. Yan ang mas lalong makikita niya sa'yo. At mas lalo kanyang papahalagahan dahil dyan, ka-inspired.
Pangalan ni bagay mas mahalaga sa mga kalakihan kaysa itsura ng babae. Yung babaeng mabait at tapat. Pangalan kay Sport at pinakahuli. Pinakatotoo. Diba, sukdulang totoo pagdating sa pag-ibig at dating. Alam nyo mga Sport, kung isa kang babaeng mabait at tapat, sigurado magtatagumpay ka sa isang pag-iibigan at relasyon. Pero kung kabaliktaran ang gagawin mo, siguradong lagi kang mabibigo at lagi kang iiwanan at ipagpapalit sa iba. Kung gusto mo na nagka-inspired mabuhay ka sa kasiyahan, ay maging ganyan ka. Baka sabihin ng iba ka-inspired, kung sino yung mabait, yung pa yung nasasaktan. Kung sino pa yung tapat, yung pa yung nabibigo. Alam nyo, hindi man palaging ganyan eh. Ang Panginoong Diyos ay hindi natutulog. Ang Panginoong Diyos ay talaga namang nakakaalam ng lahat ng ginagawa at nangyayari sa buhay mo. Kaya naman lagi kang maging totoo sa sarili mo. Lagi mong gawin kung anong tama, sapagkat siya mismo ang gagawa ng paraan upang magtagumpay ka. Sapagkat ginagawa mo ang nararapat, ang magpakabait at maging tapat. Kaya inspired, maging mabait ka sa boyfriend mo at sa asawa mo. Oo, ang mga babae, minsan mabunganga dahil sa problema at dahil sa kamalian ng lalaki. Pero sikapin mo kay inspired na maging maunawain at mapagpasensya sa asawa mo. Sikapin mo kay inspired na maging mabait sa partner mo at maging tapat sa kanya. Sapagkat wala kang ibang tagang pagpipilian na bagay kapag pinili mong maging masungit palagi sa kanya at pinili mong maging taksil sa kanya, ay maraming masisira sa inyo. Paano pag may mga anak na kayo? Paano pag may mga napundar na kayo? Paano kapag sobrang tagal nyo na? At paano pag mahal na mahal nyo ng isa't isa? Eh masisira na ng lahat dahil sa ganon, sa pagkakamali mong ganyan, sa pag-uugali mong ganyan, maging mabait at tapat. Sa mga pinaka-inspired sikreto upang mahalin ka lalo ng lalaki at mas lalo kanyang pahalagahan at di kanya iwan at mas lalo niyang tingnan yan kaysa itsura mo. Yung iba sa inyo hindi na nga ganun kaganda, ang pangit pa ng ugali. Yung iba sa inyo hindi na nga ganun ka-sexy, hindi na nga ganun kaganda, manloloko pa. Kaya hindi ka man ganun kaganda, ano man ang itsura mo ngayon, maganda ka man o hindi, dapat maging mabait ka at lagi ka maging totoo tapat sa partner mo upang ka-inspired magtagumpay ka at mas lalo kanyang mahalin at hindi mawala ang pag-ibig niya sa iyo, ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa bantaw sa mga hindi pa po nakasubscribe. Click po subscribe ng mga subscribe, click na po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coach o magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook and profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa message nyo. Maraming salamat mga subscribe at mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!